po ay lubos na nagagalak, especially po sa buhay nila Ate Jo, ni Ate Risa, ni Ate Tere, na naging isang dahilan kung paano po ang The Salvation Army ay makarating po sa lugar na ito. Isang nga po mataas na palakpak para sa ating Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, maging ang mga nakakapakinig sa labas, ay inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa gawain po ng Panginoon sa hapon na ito. At syempre po sa ating pong pag-uumpisa, nagpapasalamat din po kami sa ating barangay, sa pangunguna ng ating konsehal Lito, na siya po ay magsasalita ng kaunti lamang kasi siya po ay nasa duty ngayon, at salamat po dahil kami po ay pinaunlakan nyo sa gawain na to. Kaya natawagan ko po si Konsehal Lito. Salamat po, palakpakan po natin si Konsehal Lito. Magandang hapon po sa inyo lahat. At kami po ay natutuwa at hindi po ginanap ang inyong meeting prayer para po sa aming barangay. At welcome na welcome po kayo dito para maging katanggap-tanggap po ang The Salvation Army Church. Welcome na welcome po kayo dito. At sana po lumawig pa po ang inyong samahan at matagdagan pa ng napakarami at magpatuloy po sa habang panahon, habang tayo nabubuhay. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Konsehal Lito. At sa ating po magpapatuloy, hinihiling ko po na tayo po ay tatayong lahat para sa ating opening song na Shine, Jesus Shine, at tunay nga na ang Diyos ang siyang patuloy na magsashine sa buhay ng bawat isa sa atin. Tinatawagan ko po ang ating mga soldiers para sa pag-uumpisa. Sige po, gamitin natin yung ating mga kamay, ating mga boses upang paguliran ang ating Panginoon. Sabi dito, Lord, the light of your love is shining. Alam ko na yung pag-ibig ng Panginoon, yung magsashine sa atin sa hapon na ito. tayo para po sa ating opening prayer na pangungunahan po ng ating CSM. Tayo'y manalangin. Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa
sa lahat na siya may-ari ng aming buhay. Tapos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa hapon na to na kami po, Panginoon, ay binigyan nyo ng pagkakataon upang madako kami sa lugar na ito. Alam ko, Panginoon, na hindi ito aksidente. Ito, Panginoon, ay niloob mo upang patuloy na maihasik ang inyong magbubuting balita sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, na pangunahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ano man, Panginoon, ang maipapahayag, ano man, Panginoon, ang gagawin namin sa hapon na to. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y maging kalugod-lugod sa iyo at maging sa lahat ng tao na nasa lugar na ito na makakapakinig ng iyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, na buksan ang mga puso't isipan sa katotohanan na may papahayag. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa lahat ng aming gagawin. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga buhay. Hindi po kami magiging karapat-dapat sa iyo. Kung merong magiging maghadlang sa aming mga puso, na kung meron kang hindi magandang natagpuan, naghumihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran at nagpapalinis kami sa hapon na to upang maging karapat-dapat kami sa lahat ng aming gagawin. At ito po, Panginoon, ay makaabot sa iyong luklukan ng awa. Dalangin namin, Panginoon, na gabayan mo ang bawat isa sa amin. Alam namin na papagtagumpayin mo kami sa mga sandaling ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang gumagawa ng kaparaanan upang kahit na merong mga hadlang, ngunit nariyan ka na patuloy na bibigay sa amin ng solusyon sa lahat ng mga kakulungan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin sa lugar na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga anak mo sa lugar na ito. At maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak sa lugar na ito, sa buhay ni Risa, sa buhay ni Jo at Tere at ng kanyang mga anak. Alam po namin, Panginoon, na hindi masasayang ang lahat ng papakinggan nila ang kanilang panahon ay hindi masasayang dahil ito, Panginoon, ay niloob mo. Pagpalaan niyo po, Panginoon, at dalangin namin na pag-isahin mo ang aming puso't isipan na ikaw ang siyang maitaas sa lugar na ito. Sa iyo po ang mataas na papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, maaari muna tayong umupo at konting background lang sa ating The Salvation Army. Since alam ko naman napakinggan na to nila Ate Tere, nila Ate Jo at nila Ate Risa, pero alam ko na yung mga nasa labas dyan ay ang kanilang tainga ay nakakapakinig din ng mga salita ng Panginoon at alam ko na isa tong way na Panginoon kung paano natin mapapalaganap ang kanyang mga salita. Pero bago yan, bago natin ma-overview tungkol sa Salvation Army, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Kung sila ba ay nandun ang kagalakan sa puso. Ayan. Yung iba hindi pa nami-meet si Ate Tere, si Ate Risa at maging si Ate John, ang iba nating mga member. Hinihiling ko na tumayo tayo at kamayan ng bawat isa, maging yung ating kasama dyan na dalawang boys na nagbabasketball. Salamat sa inyo. Maging yung mga nasa labas. Welcome po sa gawain ng The Salvation Army. Maaari po kayo makisa sa amin. At awitin natin yung isang awit na nagsasabing, "Oh, I love you with the love of the Lord." At kamayan natin ang bawat isa. Iparamdam natin ang welcome natin ang Panginoon sa lugar na to. Maantay magkamayan, magyapusan, magkamustahan habang inaawit natin ang "Oh, I love you with the love of the Lord." Sige. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of
international Christian religious and charitable movement organized and operated on a military pattern. So, pag ikaw po ay nagdanais sa pumasok sa The Salvation Army, syempre kami po ay, yung mga nakasuot ng ganito ay tinatawag po ng mga soldier. Yan, kasi military pattern. At yung mga nagdanais po na magpasok bilang pastor, sila po ay dadaan sa bilang cadet for 2 years yun sa OTC. And then nandun na po yung pagiging lieutenant, pag sila po ay nakagraduate. And then captain, kaya dalawa yung starred captain, kasi captain na siya. And then after nun ay major, tapos ay lieutenant colonel, and then colonel. Pinakamataas po, syempre sa pangkabuuan, sa all over the world, ay general po ang tawag. So kaya yung iba, pag nakikita kami, maaaring napagkakamalan kaming mga, yung mga security guard. O kaya kung pinakamaganda, lalo na kapag nakikita niyo yung mga mapuputi, pag kasi ako mukhang security. Mukhang security. Pero yung iba ay napagkakamalan mga, yung sa barko. O yun, di ba? Napakaganda. At isa pong pinagmamalaki ng Salvation Army talaga, pag nakita po nila ang uniform, especially po sa NAIA, sa mga airport, kilalang kilala kasi ang The Salvation Army ay isa siyang international Christian religious. At ang headquarter po namin ay makikita sa London. So, doon po makikita yung pinaka-headquarter namin. In the early 21st century, the Salvation Army was at work in more than 130 countries. Purihin nga, palakpakan natin ang ating Panginoon kasi more than 130 countries na nasasakupan ng The Salvation Army at alam ko na magpapatuloy pa rin ang paglaganap ng salita ng Panginoon under the banner of The Salvation Army and other political entities. Where it preached the gospel, syempre yun naman yung pinaka-purpose natin, di ba, kung bakit tayo humahayo, kundi ipalaganap ang salita ng Panginoon and operated thousands of evangelical centers, social welfare institutions. Sa ibang bansa kasi, hindi lang siya basta church. Ang iba kasi kilala ang The Salvation Army as charitable organization. So, marami yung mga, dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong Joy Deal, yung mga bata na walang matirahan, yung mga homeless, at maging yung mga, sa women's, anong tawag doon? Sa mga babae na, yung mga widow, yung mga human trafficking, yun yung ginagawa ng The Salvation Army. Hospitals, meron din tayong hospital sa ibang bansa. Schools, dito sa Pilipinas, marami tayong schools ng The Salvation Army and other agencies. So, alam ko na ang Panginoon ang siya patuloy na kumikilos sa lahat ng gawain ng The Salvation Army Church at alam ko na isa itong step kung paano dito sa Balanga ay palaganap ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At tuloy nga na-claim natin na itong isang pamamaraan na ito ay patuloy na kilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya, hinihiling ko para sa ating gospel shots, yung ating 6 soldiers. Ngayon po kayo nakasaya ng captain. Para ipakita yung mga different verses ng The Salvation Army para sa ating gospel shots. Sunod-sunod na lang. Sige po, dito sa Mateo chapter 22, verse 37 to 38, ang sabi po ay ganito, sumagot si Jesus, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. 1 John 4:16. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang sa akin makikita sa Isaiah 41 verse 10,
Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi po sa Sophonias 3:17, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siya aawit sa laki ng kagalakan. Roma 8 verse 38-39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang paghinarap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan, hinihiling ko nga po tayong tumayong lahat at magsabay-sabay tayo mag-hallelujah ng malakas sa hallelujah. Sige po, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay po tayong sumigaw ng hallelujah. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Ayan, wala na pong umupo dahil patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon para po sa ating praise and worship at ibigay po natin yung pinaka-the best sa papuri natin sa ating Panginoon. Tuloy nga na sa hapon na ito, napakasarap na umawit sa ating Diyos. Napakasarap na itaas ang kanyang pangalan sa hapon na ito. Kaya let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos. Let everything that is breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is breath, praise the Lord, praise the Lord. Praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm down, and I praise when I'm numbered. I praise when I'm numbered. Praise that's around me. This praise is the water. This praise is the water. My head is and as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh my soul, come on, let's praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul, I praise when I'm feeling, and I praise when I'm crying. I praise 'cause I know, I praise 'cause I know you're still in control, because my praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shut up and shut me down, never put down. And as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh my, come on, let's praise the Lord. Praise the Lord. And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I be good? Let's praise the Lord.
masamayin at patuloy na siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Patuloy po natin siyang awitan sa hapon na ito. Patuloy natin damhin ang presensya ng Diyos. Patuloy na hayaan natin na kumilos siya sa mga oras na ito. Patuloy natin mahayaan na pakinggan ang tinig ng Diyos na siya nagsasabing, I just wanna speak the name of Jesus sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. Hayaan natin na ang tinig ng Panginoon ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa hapon na ito. Yes, Lord, patuloy po natin inayayahan ng Banal na Espiritu. Patuloy, Panginoon, na sa lahat po ng kasakasama namin sa hapon na ito. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng awit mo, Lord, patuloy nilang maramdaman ang pagkilos mo, Panginoon, sa kanilang mga puso. Patuloy, Panginoon, na hayaan mo kumilos ka sa kanilang mga kaisipan. At patuloy na maramdaman ka, Panginoon, sa umagang ito.
declaration ng hope. Nandiyan ang Diyos sa patuloy na sasama sa iyo sa hapon na ito at patuloy na ipaparamdam sa iyo. Lagi nandiyan ang Diyos na kikilos sa buhay ng kapatid. Yes, Lord. Just want to speak, Lord, ang pangalan mo sa hapon na ito sa lugar na ito. Over every heart and mind, Panginoon. Sa bawat nakakapakinig, Panginoon, ang piling ko sa hapon na ito, patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa bawat isa, Panginoon. Right now, Lord God, patuloy na kumilos ka. Just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Sing once more. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Sa nga po mataas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po sa bawat isa. Maaari na po tayong upo para po mapatunghayan natin ang isang presentation na dadalahin sa atin ang ating mga junior soldiers na pinamagatan kong Take My Hand. Palakpakan naman natin sila. Alam ko malakas ang energy ng ating mga junior soldiers. Take
Di ba? Napakasigit. Salamat sa buhay na ating mga junior soldiers. Alam ko na may lalabas pa yung mga yan. Medyo nahihiya lang sila. Pero pag ako yung sumayaw, huwag na lang. Sige. Sa ating po magpapatuloy, ay tinatawagan ko po ang ating soldier Cristel para sa pagbasa ng ating Bible reading. Thank you, Cristel. Sige po, magsitayo po tayo lahat para sa paglalang sa salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa John 3 verse 16. Pamilya na po yan sa atin. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ayan, salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At bago natin mapakinggan ang pinaka main na ingredients ng ating gawain sa hapon na ito, ang salita ng Panginoon ay may hinandang human video ang ating mga young people. Sino bang magaling mag-ganon muna? Kasi nag-ano pa daw sila eh. Pwede bang paulit yung kanta? May price daw na lugaw. Oh. Sino yung mga, ano tawag ba ito sa ganon? Tawag doon? Yung sayaw nilang mga juniors kanina, ha? Brazilian dance ba yun? O, sige, kahit ano, Europe dance or Palili dance. O, sino daw magaling mag-ganon? O, sinong malakas sa hamon? O, yung ating mga kabataan doon, tugtog na ating lesson, take my hand na yun. Kasi nagpe-prepare pa yung ating mga young people para sa ating human video. Sige, meron akong candy dyan. Candy? Si Jana daw! Hoy, kaya kapal kay Jana? Hindi kasi ako meron naman ganun eh. Sino sa ating mga kabataan dyan? Nagtotoroid sila? Sige nga, tingnan nyo nga. Yung ba sila okay? Wala bang hahamon sa ating mga junior soldiers? Ha? Si Kuya, ano pangalan ni Kuya? Ha? Ricky. Okay na ba? Ito po inihanda na yung video ng ating mga young people. Alam ko na hindi lang ito basta nila ipepresent, kundi tingnan natin kung ano yung kahulugan ng kanilang ipepresent sa hapon na ito. At alam ko na kikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang human video na ito kung paano natin makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Marunong magaling-galing eh. Si Aray, marunong ako Aray. Okay na ba ating mga young people? Kaya mga nagbibihis pa sila. Pwesta na yung iba dito. Pwede lang punta kayo sa harapan. Para yung abang hinihintay yung iba ay nakapwesta na kayo. Ang kanina pong human video ay pinamagatan po ng salvation. Yan. From the word salvation. Ano ba Tagalog ng salvation? May libreng lugaw. Sa ating mga kabataan, Tagalog ng salvation. Walang idea? Bibigyan ko kayo ng lugaw. Ang salvation po ang Tagalog ay kaligtasan. Sa inyo ba mga buhay, natanggap nyo na ba o narinig nyo ang salitang kaligtasan? Opo daw. Salamat sa Panginoon. At mas lubos nyo itong maiintindihan sa pamamagitan ng human video na ito ng ating mga young people. Isang apong palakpak para sa kanila.
Salamat sa mga young people para sa kanilang human video. Alam ko na naunawaan niyo na kung anong tunay na kahulugan ng salvation sa ating mga kabataan, sa ating mga kasama. At tunay nga na isa lang ang pinagmulan noon kundi sino? Bibigyan ko ng lugaw. Sino ang tunay na pinagmulan ng kaligtasan? Sinong pinagmulan ng kaligtasan? Wala? Siyempre, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang tunay na pinagmula ng kaligtasan at iyon yung kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. At mas lubos pa nating maiintindihan ang kaligtasan ito na ito yung talagang magdadala sa atin at magpapaliwanag kung ano ba ang tunay na kaligtasan na ipapahayag sa atin ang ating walang ibang pinakamamahal. Sabi nila, kahit maliit yan. Pangmalakasan yan. Palakpakan po natin ang buhay ni Captain Ruth Francisco para sa pagdala ng pinakamahalagang gawain sa hapon ito, ang salita ng Panginoon. Salamat po. Po isang mapagpalang hapon sa bawat isa. At alam ko na sa mga oras na ito ay marami pang mga ipapalabas, marami pa tayong matutunghayan na mga presentation na pin-prepare ng ating po mga young people at ng ating po mga junior soldier. Ngunit bago po yan ay pakinggan muna natin ang salita ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na matutunan natin sa kanyang mga salita sa mga oras ko na ito. Ngunit bago yan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, isang napakahalagang pagkakataon sa bawat isa po sa amin na mapakinggan, Panginoon, ng iyong mga salita. At aking hiling, Panginoon, ang puso po namin na iyong pong buksan. Ang aming isipan, Panginoon, ay bigyan niyo kami ng wisdom, O God, na sa aming pakikinig nito, Panginoon, tunay nawa na walang makakahadlang. Papasok sa aming mga tainga at dadako sa aming mga puso. At siya po namin maging inspirasyon at siya pong magbigay sa amin ng panibagong kahulugan ng aming pong buhay. Kung bakit kami nandito sa mundo pong ito. Ikaw, O Diyos, na siyang manguna sa bawat isa at mag-cover sa lugar na ito, Panginoon, ay makapangyarihang dugo, O God, at ilayo at ngayon pa lang inaapakan na namin ang gawa ng kaaway na gustong sirain ang aming pong moment sa oras ko na ito. Alam ko, O Diyos, na maging victorious ka sa aming mga buhay. Sa bawat mga taingan, makapakinig, Panginoon, alam ko yung banal na Espiritu ang siya pong mag-penetrate sa aming pong mga buhay. Purihin ka, O Diyos, i-anoint mo ang bawat isa, ang iyong mga salita, at higit sa lahat ang iyong lingkod, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa oras ko na ito, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Kanina panood natin yung human video na ginawa ng ating po mga young people at napakadali lang siyang intindihin. Ano nga ba ang kahulugan ng kaligtasan? Pero bago yan, bago natin makamta ng kaligtasan, ay syempre dahil yun sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayan, salita ng Panginoon na dadalhin ko sa oras na ito ay pinamagatan ko the love of God. Yan yung kanina sa binasa ng ating kapatid na matatagpuan sa John 3 verse 16. Sa bawat araw ng ating buhay, kinakailangan natin maghanap buhay, di ba? Kahit yung mga bata, akala natin ay kumakain lang tayo. Pero hindi natin alam, naghahanap buhay yung ating mga magulang na sa paghahanap buhay nila yun, hindi nila maiwasang mag-alala. Diba? Hindi maiwasan na mangamba. Or iniisip nila sa sapat ba ang kikitain ko sa bawat araw? Matutususan ba nito ang pangangailangan ng aking family? At sa mga panahon na ganito, naghahanap tayo ng kapayapaan at ligaya at pag-asa at kakampi. Kasi madalas, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, mararamdaman natin na may kulang, nakakapagod, malungkot, nakakalungkot, at may takot na pwedeng mangyari sa araw ng bukas
at may pag-aalinlangan. Di ba lalo kung wala kang stable na trabaho, may pag-aalinlangan ka sa bawat araw. Kaya ngayong oras, sa mga oras na ito mga kapatid, malalaman natin ang sagot sa mga hinahanap natin sa ating buhay. Yun ay ang pag-ibig ng Diyos o yung Diyos mismo. Yun yung hinahanap ng ating mga buhay sa mga oras na ganito. Bakit tayo nawawala ng pag-asa? Bakit nawawala ng direksyon sa buhay? Kasi natatakot sa pwedeng mangyari sa kasalukuyan at sa hinaharap na nakakalimutan natin na mayroong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabihin niyo sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. At napakagaling isipin na mayroong nagmamahal sa atin ang walang hanggan natin na Diyos. Nagugumot tayo sa mga kasalanan na siyang dahilan bakit tayo nahihirapan. Kaya kanina, di ba, sa human video, nakita ninyo yung mga tao na hindi nila pinapansin ng Diyos kasi ano yung kanilang binibigyan ng atensyon. Yung mga sari-saring mga vision na siyang nakikita natin sa mundong ito. Pero ang sabi sa salita ng Panginoon, sabi niya in John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English, ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Di ba ganun kalaki, ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na yung kahit yung sarili niyang buhay, sarili niyang anak, ibinigay niya para sa bawat isa sa atin. Kaya lagi niyo pong tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Kaya sa mga oras po na ito, palawakin natin yung sinasabi sa salita ng Diyos sa atin sa oras na ito na matatagpuan sa John 3:16. Upang mabigyan tayo ng assurance na magpatuloy at mabigyan ng pagkakataon tanggapin sa ating buhay ang Panginoon. Una na sinasabi sa salita ng Diyos sa atin is, mahal ka ng Diyos. Sino sa inyo dito yung hindi nakakaramdam ng pagmamahal? O sino dito sa inyo yung feeling niya walang nagmamahal sa kanya? O feeling niya iniwan siya ng mundo? O pakiramdam niya wala siyang kaibigan? Meron ba? Wala. Lagi niyo pong tatandaan, ganun man ang sitwasyon na mayroon kayo, lagi niyo tatandaan, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Ang sabi sa talata, sa unang talata ng ating verse, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So ganon kakamahal ng Diyos. Kasi ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay mabigyan ng kaligtasan. In Romans chapter 5 verse 8, nasabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Bisay napakamatay o namatay ang Panginoon, hindi pala siya napakamatay. Namatay ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. So tingnan mo yung sarili mo. Isipin mo, nagpakamatay ang Diyos para sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Mahal niya tayo. Tanggap na kung sino at kung ano ka, mahal ka ng Panginoon. At ano ang ibig sabihin nun? Ano ba ang dapat nating gawin para ang pag-ibig ng Diyos ay maranasan natin ng tuluyan? Tanggapin natin siya. Tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Papasukin mo siya sa iyong puso. Hindi natin mararamdaman ang pagmamahal kapag hindi natin ito tinanggap. Diba? Hindi mo mararanasan na may nagmamahal sa iyo kapag hindi mo tinanggap. Hindi mo maranasan ang pagmamahal kapag hindi mo siya pinasok sa iyong buhay. Kaya ngayon, tanggapin natin ang Panginoon para maranasan natin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. In Pahayag chapter 3 verse 20, sabi niya, narito ako
nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag narinig ng sino man ang aking tinig at magbubukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya, ako ay maghahapunan kasama niya, at siya ay kakain kasama ko. Diba? Ay sa oras na ito, damhin natin. Kung makatok ang Panginoon sa ating mga puso, tatanggapin ba natin siya? Tatanggapin ba natin ang Panginoon na kumakatok sa ating mga puso sa oras na ito? O inineglig natin siya dahil ayaw nating iwan kung ano ang mayroon ng mundong ito? Kumakatok ang Diyos sa pintuan ng ating mga puso. Papanatilihin mo bang sarado ang iyong puso? O tatanggapin mo ang Panginoon at papasukin siya? O sasabihin mo, ayoko kasi nagagawa ko yung lahat ng gusto kong gawin. Kahit ano, walang magbabawal sa akin. Kaya hahayaan kong sarado ang aking puso para hindi ko maranasan at maramdaman ang Panginoon. Hindi ko matanggap ang Panginoon sa aking mga buhay. Paano natin mararanasan at maramdaman ang pag-ibig ng Diyos? Makikita ang pag-ibig ng Diyos sa mga patutuo ng mga nakaraang mga henerasyon. Nakita natin, di ba? Yung mga tao noon, nakita nila, naramdaman nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Hanggang ngayon, maging sa kasalukuyan sa atin, mahal tayo ng Panginoon. Di ba? Ganon tayo mahalaga sa harapan ng Diyos na hindi siya nagalintanan na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Matatanggap lamang natin ito kapag una, tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Bakong tatanggapin natin ang Panginoon sa ating mga buhay? Pangalawa, mayroon siyang regalo para sa'yo. Sino-sino dito yung gustong magtanggap ng regalo? O ayaw niyo? Ayaw niyo ng regalo? Ha? Sino ang gusto makatanggap ng regalo? Diba gusto natin makatanggap ng regalo? At ang regalong yon, hindi yun mababayaran ng kahit gaano mang halaga dahil yun ay ang Panginoon. Sige nga sabihin niyo sa sarili niyo, tinatanggap ko ang regalong yon at yun ay ang Panginoon. Ha? Nung mga bagay nito, tumitingin na at ano. Pero alam ko, ang Panginoon ay siyang kikilos sa buhay ng bawat isa sa inyo. Alam ko, ano na kayo? Larong-laro na kayo. Pero, ang sabi nga, unahin niyo ang Panginoon at bibigyan kayo ng lakas ng Diyos. Kaya mamaya, sabihin niyo sa inyong sarili, mahal ako ng Panginoon. Dahil mayroon siyang regalo para sa akin. Sabi sa sunod natin, talata doon sa ating verse, sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Na sinasabi dito, hindi lang ito nagtatapos dito. Ang buhay na walang hanggan ay nakakamtan natin kasama ang ating Panginoon. Kasama ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Ano lang dapat natin gawin? Maniwala sa Kanya. Kanina, tanggapin natin siya. Ngayon, sabi, maniwala tayo sa Kanya. Sino sa inyo dito naniniwala na may Diyos? Ha? Di ba lahat tayo naniniwala? Pero hindi lang natatapos sa paniniwala na mayroong Diyos, kundi kailangan sa pagtiwala natin na mayroong Diyos, tinatanggap natin siya sa ating mga buhay. Ang sabi sa John 14 verse 6, sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Diba? So, ibig sabihin, walang pwedeng daanan na iba kung nais natin magkaroon ng buhay na walang hanggan or mapunta tayo sa langit, kundi ang Diyos na siyang nagbibigay ng regalo sa bawat isa sa atin. May pwede pa bang daanan? Wala, di ba? Isa lang ang daanan, sabi dito sa ating verse, ang ating Panginoon. In Romans chapter 6 verse 23, sabi, sapagkat
kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan sa ano? Pag nagkasala ka ba, mamamatay ka na lang bigla? O pag gumawa ka ng kasalanan, di naubos na yung tao. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung kanyang buhay para sa bawat isa sa atin na ang kamatayan na yun na bunga ng kasalanan ay ma-restore sa atin kapag muli naniwala ka sa Panginoon. Naniniwala ka sa Diyos. May isang tao, sa kanyang patotoo, sabi niya, babasahin ko yung sinabi niya. May isang tao nagsabi ng kanyang patotoo, sabi niya, naranasan niya, tinatawag ng marami na masayang sandali ng buhay. Naninigarilyo siya, tulad na nakita natin kanina, umiinom siya at nakikipag-party sa kung saan. Naranasan niya ang lahat ng saya na iyon, ang lahat ng tinatawag nilang saya ay naranasan niya. Dinaanan ko na ang mga bagay na iyon, ngunit may sasabihin ako sa inyo tungkol sa lahat ng kasiyahang iyon, ito ay walang kabuluhan. Wala itong halaga. At kung hindi ako niligtas ni Jesus mula sa kalagayang kinasasadakan ko, marahil ay patay na ang aking kaluluwa at maging ang aking katawan ngayon. Ngunit ngayon nasa buhay ko na siya, hindi ko na kayang isipin pa ang buhay nang wala siya. Di ba napakaganda? Maranasan na natin yung buong saya sa mundong ito kapag wala ang Diyos sa ating buhay, yung saya na yan ay hindi magtatagal. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, ang saya na mayroon tayo, kahit mahirap man, magtatagal yan dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Kung iniisip natin na parang wala nang kabuluhan ang buhay, tandaan po natin na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo nang walang hanggan. In John 17 verse 3, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na iyong sinugo. Mga kapatid, mga kabataan, sa oras ko na ito, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pinakadakilang pag-ibig, ang pinakadakilang regalo, ang pinakadakilang pananampalataya, at ang pinakadakilang buhay na mararanasan ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ng mga ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay libre. Ang regalo niya ay libre para sa bawat isa sa atin. Ang pananampalataya ay libre, pero minsan tinatanggihan pa ito ng mga tao. Ang buhay ay libre. Di ba ang buhay natin? Ang talatang ito ng John 3:16, sabi niya, binubuo lamang ito ng 26 na salita, kung babasahin ninyo. Ngunit ang salitang ito ay ang buod ng Ebanghelyo. Ang John 3:16 is yung puso ng Biblia. Kaya po sa mga oras na ito, mga kapatid na nandito, nais ko lang, dalawa lang ang nais kong dalhin sa bawat isa sa inyo. Ang dalawang katotohanan, mahal ka ng Diyos at mayroon siyang regalo para sa iyo. Kailangan mo lang ay tanggapin siya, maniwala sa Kanya, at sabihin sa Kanya ang mga pagkakasala na mayroon ka. Yung mga bagay na siyang nakakahadlang sa atin upang hindi natin maranasan ang biyaya at yung habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa mga oras na ito, mga kabataan, mga young people, mga soldiers, at mga friends natin na nandito, nais ba natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Sa buhay ninyo, mga kabataan, kasi kayo yung mas madami dito, nais nyo ba
maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Nais niyo ba na makatanggap ng regalo mula sa Kanya? Nais niyo ba na sa inyong buhay, sa paglalakbay ninyo sa mundong ito, ay mayroon kayong kasama at yun ay ang Panginoon? Tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Papasukin natin siya sa ating mga puso hanggat hindi pa huli ang lahat para sa bawat isa sa atin. Habang may panahon pa, habang malakas pa tayo, habang may pagkakataon pa tayo, habang nakakakita pa tayo, tanggapin natin ang Panginoon sa ating mga buhay sa oras po na ito. Sino sa inyong magsasabing ang Diyos ay tinatanggap ko sa oras na ito? O ang nais ko, ang Diyos ay papasukin sa aking puso? Libre lang ito, mga kapatid. Lahat ng nais ng Diyos sa ating mga buhay. Nais niya na tayo ay lumakbay sa mundong ito na mayroong kasiguraduhan, mayroong nagmamahal, mayroong pag-asa, at mayroong walang hanggang biyaya na nagmumula sa Kanya. Hindi niya tayo iniwan sa ating mga pagkakasala. Hindi niya tayo iniwan sa ating mga paghihirap. Ibinigay niya ang pinakamahalagang mayroon siya para sa atin, ang Kanyang bugtong na anak, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapahamak, kundi tayo ay mailigtas at magkaroon ng kaligtasan. Kung nakakaramdam ka ng kabigatan ngayon, kung madami kang pasanin, kung pakiramdam mo pagod ka na, o pakiramdam mo nawawalan ka ng pag-asa, tandaan mo, hinihintay ka ng Diyos ngayon. Hinihintay tayo ng Panginoon sa oras po na ito. Kung nais mo na tanggapin ng Diyos, o nais mo siyang papasukin sa iyong buhay, o nais mong maranasan na mahal ka ng Panginoon, o nais mong maranasan yung pag-ibig ng Diyos, yung dakilang pag-ibig ng Panginoon, tanggapin mo ang regalo niya sa iyo sa oras na ito. Yun ay ang papasukin siya sa iyong puso. Hinahanap ko ang bawat isa sa inyo sa mga oras na ito, sa mga kabataan, sa mga nanay na nandito. Nais ba natin natanggapin ng Panginoon sa ating buhay? Nais ba natin ay pagkaloob sa Diyos ang buhay natin ngayon? Pwede niyong itaas ang inyong mga kamay. Mayroong mga soldiers na lalapit sa inyo upang kayo ay ipanalangin. Napakahalaga na sa ating buhay ay matanggap natin ang Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mayroon ba sa mga young people na nandito, sa bawat isa, sa atin, sa mga kabataan na nandito, mayroon ba sa atin ngayon na magsasabing, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay? Pwede nga taasin yung kamay kung nahihiya kayo tumayo. Kung nahihiya kayo sa inyong mga katabi, huwag niyo silang tingnan. Ang tingnan ninyo ay ang inyong relasyon sa Panginoon. Para hindi masayang ang buhay na mayroon tayo na hindi natin natanggap ang Diyos na libre nang ibinigay sa atin ng ating Ama. Mayroon ba na magsasabing, tataas lang yung kanyang kamay? Or, kung ayaw nyo magtaas na yung kamay, manalangin kayo, humikit kayo at manalangin. At sundan ninyo ang panalangin ko sa oras na ito. Tayo manalangin. Panginoon, tinatanggap po kita sa aking buhay. Nais ko, Diyos, napakalinisin mo po ako at ikaw ang siyang maghari sa aking buhay. Ikaw ang siyang magningning, Panginoon. Nasa ganun po, Diyos, ang iyong pag-ibig ay siya ko pong maranasan at aking din po may pagkaloob sa iba ang pag-ibig po na iyon. Alam ko, O Diyos, na wala po akong magagawa kung wala ka. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, akin po ipinagkakaloob sa inyo ang aking buhay. Nanais ko, Panginoon, na ikaw ang siyang magmaniobra po nito.
At ikaw, O Diyos, ang siyang magnining sa akin. At ikaw ang siyang magturo sa akin kung ano ang dapat kong gawin at kung ano ang nakakalugod sa inyo. Panginoon, tanggapin mo ang aking buhay. Tanggapin mo ang aking paghingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasala. At linisin mo ako, Panginoon. At ikaw ang siyang maging matagumpay sa buhay ko sa oras ko na ito. Salamat, O Diyos. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo ba'y manalangin? Panginoon, sa oras ko na ito, O Diyos, nabatid mo ang nilalaman ng puso ng bawat isa po sa amin. Nararamdaman at nakikita mo, O Diyos, kung ano yung mga sitwasyon na mayroon kami. Kung ano mga kapaguran na mayroon kami. Kung ano po, O Diyos, yung mga bagay na amin pong nararanasan sa mga oras po na ito. At ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, sindihan mo yung mga salita. At ikaw, O Diyos, ang siyang maging matagumpay sa buhay po ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Habang atin pong ninanamnam patuloy ang salita ng Panginoon sa atin, pakinggan natin yung awit na inihanda ng ating pong mga soldiers. Na habang pinapakinggan po natin ito is, siyasatin po muna natin muli ang ating mga puso. Kung ano at kung saan ba tayo nabubuhay habang tayo ay nandito sa mundong ito.
di ba? Upang tanggapin natin ang kaligtasan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At alam ko na hindi na sayang yung salita ng Panginoon na dinala sa hapon na ito sa ating mga kabataan, sa ating mga kaibigan na kasama dito. Alam ko na mas lubos nyo nang naintindihan ang kaligtasan. Mas lubos nyo bang naintindihan ang kaligtasan? Amen. Salamat sa buhay ng bawat isa. Kasabi nga dito, baka ang bukas ay di na darating, di ba? Kaya wag natin sayangin ang buhay na laging ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At sa ating po pagpapatuloy, muling na po natin matutunghayan ang inihanda ng ating young people. Isa po ito sa mga highlights na ginagawa ng Salvation Army, ang timbre at yung mga ribbon. At ngayon po ay muli nilang ipapakita ang mga pinagkaloob na talento sa kanila ng Diyos sa pamamagitan po ng kanilang timbre display. Palakpakan po natin muli ang ating mga young people. Isang malakas na palakpak para sa ating muling mga young people. Ayan. Alam ko na patuloy na mga talentong iyan ay patuloy na magagamit niyo pa ng maraming sa gawain ng ating Panginoon. At alam ko na sa mga nakakakita na bago pa lang sa inyo, bago pa lang ba kayo nakakita ng mga ganyan sa mga tambourine display, yan po ay isa sa mga ginagawa lagi kung may gawain or pag nagsasama-sama ang Salvation Army ay ang
timbre display. At para po sa ating pagpapatuloy, isa po sa mga soldier ng palilikor, ang tinawag ng Panginoon at tinanggap niya ang kaligtasan na inoffer sa kanya ng Panginoon upang hindi lamang niya itago yung kanyang kaligtasan na naranasan sa kanyang buhay. At alam ko na sa pamamagitan ng kanyang testimony ay ito ay magiging living testimony din sa bawat isa sa atin, isang hamon din sa bawat isa sa atin na napakasarap pala na tanggapin ang Diyos sa buhay. At inaanyahan ko dito ang ating soldier Renz, Joshua de la Puente, Mumbuyan Renz, na ipahayag ang kanyang patotoo, pasasalamat sa ating Panginoon. Magandang hapon at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ligtas kami nakarating dito sa Balanga. Nagpapasalamat din ako muli kala Ate Tere, kala Ate Jo at Ate Risa pag-assist ulit dito sa amin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil niligtas niya ako. No? Kasi dati, kung napanood nyo yung human video kanina, halos lahat yun na-experience ko, maliban dun sa may tusok. Dati, naninigarilyo ako. Dati, nagiinom ako. Nagsusugal, lahat yan naranasan ko. Pero, sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na Panginoon, tingnan niyo ako ngayon. Nakatayo ko sa inyong harapan. Gusto niyo ba, mga kabataan dito, na tumayo sa unahan, magsalita sa tulong ng ating Panginoon? Yan. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa sobrang dami siguro na nangyari sa buhay ko, hindi ko na alam kung paano nalagpasan ito. Kundi sa tulong ng ating Panginoon, ang kaligtasan niya. Share ko lang din na maraming pagsubok na nangyari sa akin sa buhay ko. Nangyari last year sa aking pamilya. Alam ko na hindi lingid sa iba na may nangyari sa pamilya ko. Sunod ng mga nawala sa pamilya ko, pero ang kaligtasan ng Panginoon ay nadama ko. At ngayon sa harap nyo, dito rin sasalita ako. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa tulong din ng aking asawa ay naligtas ako. Dati naman na nung kabataan ko ay isa akong Roman Catholic. Sinilang akong isang Roman Catholic, pero ngayon syempre na hindi naman nagbago. Isa lang naman yung Diyos na pinaniniwalaan ko, at alam ko na ang Diyos na ito ang nagligtas sa atin at magliligtas din sa inyo. At alam ko at balang araw, isa sa mga kabataan dito at isa sa mga kabataan dito ay magiging katulad ko rin parang araw na mag-preach. Maraming salamat. Tatayo sa harapan at magsasabi na niligtas ako ng totoong Panginoon. At yung lumayan po, maraming salamat sa ating Panginoon. Salamat sa buhay ni Kuya Renz. Talagang relate na relate si Kuya Renz sa kanina sa human video. Yung isa nga lang daw ang hindi ginagawa, di ba? At alam ko sa mga kabataan ngayon ay tatatak yan sa inyong mga puso na hindi hadlang kung ano ka ngayon. Once sa tinanggap mo ang Panginoon, handang-handa siyang baguhin ang buhay mo, maging dito sa ating mga kaibigan. At alam ko na sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi man madali ang buhay. Ganun din naman mapakristyano ka o hindi, di ba? Hindi madali ang buhay. Pero isa lang ang pinanghahawakan natin. Mas magiging masarap ang buhay kapag kasama mo ang Panginoon. Sa ating mga open na testimony, baka kay Ate Risa, kay Ate Tere, at kay Ate Jo, may gusto bang mag-testimony sa inyo? Kahit short lang. Kung paano ang Panginoon ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Maaari niyo bang i-share kung ano yung mga naranasan niyo sa buhay niyo? Kahit short lang. Wala ba? Siyempre meron yan. Sinong representative sa Ate Risa? Thank you kay Ate Risa, kahit biglaan. Palakpakan natin si Ate Risa. Ito po ito sa aming dinidiscipleship dito sa Balanga. Thank you po, my Lord.
Kahapon po kasi nasira yung gripo namin sa banyo. Ngayon, ang hirap ng walang kasamang lalaki sa bahay kasi gawain lalaki. Tapos gusto ko na sumuko kasi naputol pala yung naputol. Hindi ko kaya gawin hindi ko kaya. Tapos nung di nakaupo ko sa banyo, nakaharap ako sa gagawin kong iniisip ko paano ko tatanggalin yung naputol. Ngayon, nung di parang naiiyak na ako kasi hindi ko kaya yun kasi may baby pa ako. May inaalagaan ako, baka mag-isiwak ang hirap. Tapos, nag-pray na lang ako. Nag-pray ako sa harap ng, habang nakaupo ako, nag-pray ako na sana matanggal ko yun. Tapos nung mga sinubukan ko, itinay ko ulit na tanggalin. Ala pang 1 minuto, 30 seconds, natanggal ko na siya. Kaya, praise God, diba? Parang ang bait talaga ni Lord sa atin na kahit makasalanan tayo, wala naman talagang perfect na tao Kasi, patuloy pa rin na tayong nililigtas, ginagabayan. Huwag lang natin siyang kakalimutan, lagi na tayo magpasalamat. Kada gising natin is a blessing. Kaya pagkadilat nyo, pasalamat agad tayo kay Lord na ginising niya tayo. Yun, isang magandang blessing na talaga sa buhay natin, di ba? Saka yung lalagpasan natin yung araw na ligtas tayo. Thank you po sa buhay ni Ate Risa. Palakpakan naman natin si Ate Risa. Alam ko na ang Panginoon ang siyang patuloy nakikilos sa buhay nila. At para po sa ating pagpapatuloy, wala tayong asawa, di ba? Natutukayan muli natin ang presentation ng ating mga young people. Di ba? Talagang sila dyan, full package na sila, no? Kasi hindi na ako young people, kaya hindi na ako kasama dyan. Isang presentation muli, sila po ay sasayaw ng pinamagatang tribes. Tunghayan muli natin, palakpakan muli natin ang ating mga young people. Every time I see your glory,
sumayaw dyan eh, no? Sa susunod, di ba? Pagbalik namin dito, ay muli ay magkakaroon tayo ng gawain sa ating mga kabataan para hindi naman masayang yung mga binhi na inihasik sa lugar na ito. At para po sa ating pagtatapos, ay hinihiling ko po muli na tayo tatayo at inianyayahan ko po ang ating mga men's fellowship para sa ating closing song. Ang sabi po sa awit, Send the Fire. Huwag po nating hayaan na ang apoy sa hapon na ito ay hindi mawala ng kabuluhan, kundi patuloy na isend natin to higit sa lahat sa puso ng bawat isa na nakapakinig sa hapon na ito. Kaya ang ating mga men's fellowship, pinahiyahan ko na kayo po ay sumama dito sa harapan. Sige po, tayo tatayong lahat at inaanyayahan ko po na tayo muli ng awit muli sa ating Panginoon para sa katagumpayan ng ating gawain. Ayan, hinihiling ko ang lahat na tayo ay tumayo sa ating pagtatapos. Ating awitin yung awit na nagsasabing, Send the Fire. Alam ko na ang bawat isa ay pupuspusin ng apoy na nanggaling sa Panginoon. Dahil sabi sa Acts 2 verse 3, sabi dito, They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Cleansing flame, send the fire. Your love
bago po ako manalangin sa ating pagtatapos, nais kong pasalamatan yung ating mga young people na nagbigay ng kanilang oras. Alam kong larong-laro na yan sila, pero salamat sapagkat dinaluhan niyo kami hanggang matapos at alam kong hindi mawawalan ng saysay yung inyong oras na ibinigay. Maging sa ating mga kapatid na nandito sa Balanga, sila Ate Jo, Ate Tere at saka ni Ate Risa, maraming salamat sa patuloy na suporta at alam ko na ang gawain ng Panginoon, ito ay patuloy na lalago. Hindi lang ito hindi dito magtatapos, kundi simula ng patuloy na pagbahagi at pag-spread ng salita ng Panginoon. So maraming salamat maging sa ating mga kabataan, sa young people ng Palilicor, at sa ating core officers, especially, nais din namin pasalamatan yung ating barangay captain, yung kanyang mga yung kagawad, kunsihal, na nagbayag na gamitin itong covered court sa aming celebration na ito. Tapos puso kami nagpapasalamat sa inyong pagpayag sa The Salvation Army sa Palilicor at sa sinabi din kanina ni Konsihal na yung release ng blessing. Alam ko, ang higit sa lahat na napapurihan natin ang Panginoon. And we thank and praise the Lord kasi naging matagumpay ang hapong ito at alam ko din na hindi lang dito na karating yung salita ng Panginoon, kundi sa lahat ng mga tao nakarinig ng boses sa pamamagitan na nagdala sa Kanya ng Kanyang mga salita. So, inihiling ko na tayo lahat ay tumayo para sa ating pagtatapos. At ako'y mananalangin. Pero after nun, huwag muna kayong umalis kasi meron kayong papasayawin namin kayo ng TikTok. Hindi. Mayroong konting merienda na prepare yung aming simbahan na ating pagsasalusaluhan. So tayo po ay manalangin. Sa aming Diyos na napakadakila at makapangyarihan, purihin at pasalamatan ka sa katagumpayan na iyong pinagkaloob sa amin sa hapong ito. Salamat o Diyos dahil muli na nakita namin kung gaano ka kabuhay na Diyos, higit sa lahat kung gaano kalawak at kalaki ang iyong pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Nais ka namin papurihan at pasalamatan sa bawat kaluluwa na itinala mo sa lugar na ito. Salamat din o Diyos sa mga naabot ng boses na ito, Panginoon, sa mga puso at isipan na nakatanggap ng magandang balita ng iyong dakilang pag-ibig. Dalangin ko o Diyos na huwag mong hayaan na mawalan ng saysay ang naganap sa hapong ito, kundi patuloy ito na maging simula ng katagumpayan sa lahat ng mga tao, Panginoon, higit sa lahat sa mga tumanggap sa iyo sa hapong ito, O Diyos. Papurit pa sa salamat at alam namin, Lord, na sa lahat ng naganap mula sa mga awitan, Panginoon, sa patutuo at sa mga salita mo, alam namin, O Diyos, na patuloy na naitaas din ang iyong pangalan. At ang dalangin namin, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay at pagtatapos na ito, na patuloy na lukuban kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at katulad ng isang awit, send your fire, O God, sa buhay ng bawat isa, especially, Lord, sa patuloy na nakakakilala at nakakilala sa iyo sa mga oras na ito at tumanggap sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin na alis man kami sa lugar na ito, mananatili ang iyong kapangyarihan, mananatili ang iyong pagpapala, at patuloy, Panginoon, na iyong pagpapalain ng lugar na ito at ang pangalan at ang iyong pagiging buhay na Diyos ay mananatili at makikita nila kung gaano kakadakila. Kaya sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Salamat dahil alam namin na sa iyo kami inihatid sa lugar na ito, ang bawat isa na safe and sound, at ganoon din, Panginoon, sa pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan, ang pagsama at ang patuloy na katagumpayan at ang iyong pag-iingat ay siyang mararanasan ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tawag dito, meron po tayong alinan para snack. Pwede po tayong
akin.